At ibig na ang tao na pagkakos siyang nabaptismuhan, bali pa rin siya magkasala. Ito ang ipinayang ni Sinjan sa 1:1. Mga anak, tinatawag ni Sinjan ng mga anak ang mga mananampalataya kasi si Sinjan ay isang pare. Mga anak, gisulatan ko kamo nini aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala, kita may manalaban na si Kristo ang matalo nga mo'y mga tubang samahan. So ang natubos na sa kanyang pagiging makasalanan, maaaring magkasala pa rin. Ngunit, hindi na siya bautismuhan muli upang malilinis ang kanyang nagawang kasalanan, kundi sa pamagitan ng konfesyon. Itong sinasabi dito na apan kung may makasala, kita may manlalaban na si Kristo ang matalo nga mga tubang samahan. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, yung pinangalan ng Panginoon Sos na konfesyon, kumpisan. Sa pamagitan ng pagsabi niya sa San Juan 20:19, 22 hanggang 23. San Juan 20:22 hanggang 23. Yan ang ibig sabihin sa sinabi ni Sinjan sa kanyang unang epistola. Tinusahin na? Okay, San Juan 20:22 hanggang 23. Gisulti niya kinino ko niya, ginuipan niya sila, o gingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ito mga kapatid ay nagbayag sa confession. Ang confession, aking divert ako ng konti. Ang confession ay pinayag na kahit sa Old Testament. At ito sa mga kapatid, ang Ecclesiastes 5:6. Malinaw yung ipinayag dito, no? Ecclesiastes 5:6. Ito ang sinabi. Kaya itugot ng imong mga pulong makangin kanimo sa pagpakasala, mo sa isugid sa pari sa Diyos, adili mo tuyo ang pagbuhat sa imon. Ano palaguton mo man kanimo ang Diyos, ano ipagbuba mo man kaniya ang imong ginagawa. Lagi mo sa mga kapatid sa sila na mayroong salitang kumpisal. Sila. So dito mga kapatid, mabasa natin ang salitang ng umpisal o ikumpisal. Sira 38:10 at saka 51:19. Okay, Sira 38:10. Dito malinaw, no? Ito mga aklat sa Deuterocanon mga kapatid, tinanggal sa mga protestante noong 1827 sa kanilang council sa Amerika. Kasi dito sa aklat ng Deuterocanon, mababasa lahat ang kanilang mga ibinabawal o ipinangaral na mga mali. Yung sinasabi na wala yan sa Biblia ng umpisa, kaya tinanggal nila ito kasi dito mababasa na confess. Kumpisal. 38:10. Ito ang sinabi. Okay. Tinusahin ha? Okay. Ikumpisal ang tanan nimo mga sala ug hugta ang imong una-una nga sa umabot nga panahon magbuyo ikaw og usa ka matarong nga kinabuhi. Ikumpisal. So, yung ito ba, bago ko bumalik, no? Sira 51:19 din, no? Mabasa din dito. Sira 51:19. Ito ang sinabi. Nakibisog ako alang sa kaalam og hingpit ako diha sa akong paglihok, sa akong pagampo, masulubon kong gikumpisal ang akong kakulangan sa kaalam. Malinaw. So mga kapatid, ang baptism ay yung pagtubo sa ating pagiging makasalanan. Pero kung tayo magkasala after baptism, mayroon na namang isang ibang sakramento na ibinigay sa atin ng Diyos na maglilinis sa ating mga nagawang kasalanan. At ito ay ang confession. Kaya inilinaw ng Panginoong Hesus, kung patawarin ninyo ang nagkasala, patawarin sila sa aking kaharian. Kung hindi, hindi rin. Bakit? Kasi ang simbahan ay ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na dumala sa katawan dito sa sanlibutan. Yung dumala, no? Yung ano. So yan mga kapatid, hindi basta-basta ang simbahan. Kaya
Kung ang isang tao ay magsasabi na kahit saan, basta maniniwala lang ng Panginoon, maniniwala lang ng Panginoon sa siya'y maligtas siya, ay satanik. Kasi ibiniwala niya ang simbahan ay tinayo ng Panginoong Sus na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya ang simbahan ay ang haligyan suway ng katotohanan sa sanlibutan. So basahin ko muna ang San Mateo 16:19. Ang simbahan ay mayroong kapangyarihan. Ito ang sinabi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imo idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kaya ang simbahan, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos, ay ipinangaral ni San Pablo ng simbahan ay ang haligi at suhay ng katotohanan dito sa mundo. 1 Timoteo 3:15. So, walang kwenta ang mga sikta, no? Apan kung malangan ako, kinisulata mo imang tudlo kaninyo, kung tanimo, kung saan ako pag ginabuhi niya sa panimalay sa Diyos, na mao ang iglesia sa buhay na Diyos, ang haligi o ang sukaranan sa kamaturan. So bro, ang bata, kung sorry, ang aking mahaba ang aking explanation, no? Ang bata, ang sabi ng simbahan, na kung siya ay mamatay na walang bautismo, ang Diyos nang bahala sa kanya. Ating basahin, mga kapatid, ang baptism, infant baptism. Yung hindi pa sa CCC, sa CCC ito. Upang mayroon tayong batayan, no? Na matibay na batayan na ipinaubayas sa Diyos, ipinaubaya ng simbahan sa Diyos ang bata na namatay na walang bautismo. Kaya na, para malinaw, no, na yung mga bata, no, malaki ang paniniwala ng simbahan ng bata na walang bautismo ay makakapasok pa rin sa langit. So, hindi nagsabi ang simbahan na sila ay makakapasok. Ang sinasabi ng simbahan, ang Diyos na ang bahala sa mga batang namatay na walang bautismo. Okay, ito no? Sa 1283, Catechism of the Catholic Church, 1283. Ito ang sinasabi sa mga bata na namatay na walang baptism. With respect to children who have died without baptism, the liturgy of the church invites us to trust in God's mercy and to pray for their salvation. Ipinabaya natin sa awa ng Diyos at tayo magdasal sa kanilang kaligtasan. Pero mayroong bagay din sa iba sa CCC na malaking tsansan na ang bata ay makakapasok sa kanilang ng Diyos. Ngunit, hindi lang ang simbahan magsabi na sila ay makakapasok. Ang sinabi ng simbahan, na depende na tayo, ipaubaya lang na natin sa Diyos. Yan, bro, no? So, walang problema, hindi kayo problema yung infant na namatay na walang baptism. Ang problema yung magulang na siyang dahilan bakit ang kanyang anak ay walang baptism. Hindi na-baptize. So, yan, no? So, 1283 yan. Ito pa ang ating basahin, ha? Siguro tayo dun yun, no? Kasagaran mo ingon ang uban na kinanglan mo tuo na usa bautismoan. Mark 16:16. Unsa man ang tubag sa CFDDN, pwede ba nga ang pagtuo sa mga ginikanan ng mga padrino mo imubarong para sa bata samtang gamay pa kini? Yes, bro. Malinaw yung ipinayag, no? Na sa Old Testament, si San Abraham, ipatuloy niya ang tanang anak, ipinatuloy niya ang tanang niyang mga tanang lalaki sa kanyang bahay, kahit mga infant, kahit hindi pa makaintindi kasi siya man ang mag-desisyon kasi siya ang magulang. Yan, bro. So, ang baptism, walang age siya na hintayin, kundi kung ang ginikanan ay nais niyang pabaptismuhan,
pabautismuhan. Kung nais niyang ipatuloy sa Judaism religion, ipatuloy. Hindi na hintayin pa ang anumang mga taon. No? So, sinasabi sa San Marcos 16:16, ang muto o magbabautismo, siyempre, kaya dahil ko na may makasabot, Lingo ng Ginoo, isang yaw ang may balita sa tibok kalibutan. Munya makasabot anak ato ra mga anak sa age of reason, kanang 7 years old pataas, mura may makasabot. So ang iban, natural, dili pag ginali mo pagkutanon, ito ka, di pa magaling kasulti, pagkutanon pa, ito ka ba? So ang ginikanan na mo mag-decide, so mo lang din ang muto o magbabautismo maluwas. Kaya ko naman ang makasabot, walihan, luwa na magpasabot na wala mo ang mga anak. Kaya silid niya lang daan, siya rin makasabot yung mga anak wala pa nila. Pero di mo yan ang tanaan. For example, no? Wala mo, kung magmasama dito ng history, ang Christian religion na tinoon, nanay tawag mong infant baptism. Or namabautismo na kahit infant. At inside ang Marcos 16:16, ang muto o magpabautismo maluwas sa pananggili muto o sinutan. Ang muto o magpabautismo maluwas. Ibig sabihin, yung makaintindi. Kasi kung ang mga bata ay ating istriktuhin ang sinasabi rito, ang muto o magpabautismo maluwas sa pananggili muto o sinutan, ipinot na ng bata. Kasi sinasabi man dito, apan ang nili mo to o sinutan, yung bata, di mo nakasabot, so di ginamuingon na, dito ako, di ginasya mo ingon. Kung yung mamatay siya, wala pa siya, 1 year old. So, impas na ng bata sa impirno. Kung ang atong tanggapin, ang ating batayan, yung ipinangaral ng mga huwad ng mga ngayon, naulungin ba ko niya, mga pastor sa sita. Kasi, ang muto o magpabunyag maluwas, ang dili muto o sinutan. Ibig sabihin, ang maluwas, kanto lang makasabot. Ang hindi makaintindi, tulad ng impact, lahat sila ay maimpirno. Sabi man dito, ang dili muto o sinutan, ang palusot na po sa mga pastor, maluwas mo ng bata. Kay, bata pa mo na, huwag salam. Kung yung gino ba sa Ginoo nga hindi walay bunyag dili makasulod sa langit. Kung sa una kung yung atong iadap ang gingon sa mga pastor na ang bata walay pagtuo, makasulod ay sa langit ng walay pagtuo. Grabe, no? Kung kinapin natin ang kanilang mga pag-intindi, lumakas nga ang lahat ng mga sanggol ay maimpirno kasi hindi pa sila makaintindi. Yan, no? Kasi sinasabi rito, ang muto o magbabautismo maluwas sa panandili, muto o sinutan. Ang sabi ng mga pastor, so ang muto o magbabautismo maluwas sa panandili, muto o sinutan. So ang mga bata, wala doon na sila lamang. Hindi mo nakasabot. Kung niya kay Gaymon nagsilutan, no? Ang bata. So yan, no? So ang simba na tunay, na wala iba kundi ang Iglesia Katolika, ay bautismuhan ang lahat ng bata kasi ang bata ay under sa kanyang mga magulang, yung mga infant. Under. Yan mga kapatid. So, yan bro. So, walang pinta ang mga huwag, no? Mga naral, yung mga sikta, wala sa pinta. Kasi sikta lang sila. Ito pa. Alan Molino, maganda kami bro, no? Sudahan mo yung mga advice, gamay pakinag siya. Unsa man ang tubag si Hinihine, pwede ba nga ang pagtubos ng mga ginikanan o mga padrino may mga yes bro, no? Wala din sa lablangon na siya rin nakasabot, yung mga anak na wala kasabot rin yan ipatuloy. Kasama ni Lydia, na siya rin nakadungog sa walay, siya rin nakasabot, pero ang tanong sakop siya balay, di bautismohan. Sa history, even sa 200 ang edad sa libutan, bila edad doon sa Christian era, batong ingon ng edad sa libutan sa Christian era o Christian na panahon, 2026. Kung tingnan natin sa history, kahit sa 200 hindi, mayroon na infant baptism at tanong sa Google.
Maraming mga, sa simbahan, sa buhay ng simbahan. Sa 160 to 220, recorded na, no? About sa baptism of infant. And dito sa AI, sinasabi, 1,800 years ago. So, naanang infant baptism. So, ginawa na yan ng tunay na simbahan. Ito. Sa 253, another hierarchy in the church or yung mga church fathers. Mula ni Origin. Malinaw na, no? Na ginawa na ang infant baptism kahit sa 3rd century. So, paano tayo maniniwala sa mga sikta? No? Bro, unsaon na ito pagtubag ang argumento nga ang mga Hudiyo sa Council of Amiens around 1980. Wala man daw nag-ila sa 7 kalibro sa Old Testament sama sa Makabyo Tubig. Umad pa, di unsa man pagka yun sa man pagkaadunay otoridad sa simbang katoliko sa pag-ingon na inspirado kini nga mga libro ka bisan pa man kung kini gisalikway sa mga Hudiyo o man sa panahon ni Kristo. Dire na. May soon ang nagtanggal sa 7 books. Imagine aking klaro ning panagor unsaon na ito pagtubag ang argumento nga ang mga Hudiyo sa Council of Amiens around 1980 wala man daw nag-ila sa 7 kalibro. Wala man daw nag-ila. Yan, no? So, mga kapatid, before ni Ben Joseph Akiba, now, who was Ben Joseph Akiba? Si Ben Joseph Akiba, mga kapatid, ay isang Jewish leader. Ngunit, nang hindi pa siya isinilang, ang Old Testament ay intact na ang 46 books. At tinatawag yan sa mga Hudiyo na agid pa sa kanya na Septuagint version. Ang Septuagint version composed of anong termino dito, no? Two canons. Yung proto-canon at saka deuterocanon. Ang proto-canon is only 39 books. Ang deuterocanon is 7 books. Do 12 books na, pero yung 5 ay isinulat ni Propeta Jeremias at saka isinulat din ni Propeta Daniel. Kaya yung pagbilang sa Deuterocanon ay 7 lang. Kasi yung 5 ay sinasabi ko na mga aklat din ni Propeta Jeremias at saka ni Propeta Daniel. Ngunit nadunghan o canonize sa 7 books. Now, bakit mayroong tinatawag na proto-canon? Ano bang ibig sabihin? Ang proto-canon meaning first na na-canonize, unang na-canonize. Proto meaning first, unang na-canonize. Nang matapos ng mga dispersed Diyos, mga kapit kung kalimot, no? Nang ang mga dispersed Diyos, yung mga tinatawag na dispersed Diyos, yung mga Hudiyo na hindi nagpaalipin sa Babylonia, sila'y lumayas at doon nanirahan sa Egypt at saka ang iba sa Greece. Ang mga dispersed Diyos ay nakasulat din ng mga aklat. Ngunit hindi na Aramaic kasi ang kanilang wika na nalaman ay Griego na. Kaya pagtingin sa Judaism religion, kasi yung si King Ptolemy, hindi yan Jewish, ha? Hindi yan Jewish. Ari yan sa Egypt. Nais niya na ang kanyang library, Alexandrian Library, ay makabaton
sa kinilala ng mga Hudyo na banal na kasulatan. Kaya inuutos niya na isalin sa Griego lahat ng mga kasulatan sa mga sinulat ng mga propeta o sa mga sa Judaism religion. At ito ay na intact pati na ang isinulat sa mga Dispersed Diyos na tinatawag na Deuterocanon. Kaya Deuterocanon, hindi ko na-explain ha. Ang Deuterocanon meaning, Deutero meaning sikat. Canon meaning law. So ang ang mga aklat na 7 books, tinatawag na Deuterocanon kasi ikalawa itong na-canonize o kinilala sa mga Judaist, sa Jewish religion na ito ay aklat sa Panginoon. Sinasabing aklat sa Panginoon kasi ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. At basahin mo na ang Hebrew 1:1. Hebrew 1:1. Ito ang sinabi. Okay. Hebrew 1:1. Sa karaang panahon, misulti ang Diyos ato sa atong mga katulangan. Pinagi sa mga propeta, sa mga kailangan o sa nagkakain mga pagi. Pinagi sa mga propeta, kapanirin, katapos ang mga adlaw, misulti siya kanato pinagi sa iyong anak. Akong balikan na, sa karang panahon, misulti ang Diyos. Kaya, ang Old Testament ay salita ng Diyos. Now, nangalaman ni King Ptolemy, aking balikan, no? Nangalaman ni King Ptolemy na ang mga Hudyo ay mayroong kinilalang banal na aklat. Nais niyang makabaton at ilagay doon sa Alexandrian Library. At inuutos niya na ipunin lahat ang mga aklat sa Old Testament. Kaya ito ay yung Proto-Canon at sa Deuterocanon ay naipon. At na matapos itong maipon, tinatawag itong Septuagint version. Bakit tinatawag na Septuagint version? Kasi ito ay gawa ng 72 Hebrew scholars. Septua meaning 70. 70 to, i-round off natin, i-round off 70. At least na sa 80, no? Round off to the lowest 10. That is why, laging 70, hindi 80. So, ang Septuagint version ng naipon, o ang Proto-Canon at sa Deuterocanon ng naipon, tinatawag itong Septuagint version. Kasi ito ay gawa sa 72 Hebrew scholars. At saan galing ang 72 Hebrew scholars? Ang 72 Hebrew scholars ay galing sa 12 tribes of Jacob. Ibig sabihin, si Jacob mayroong 12 anak na siyang dahilan bakit mayroong pangalang Israel. Aking basahin niyan ha? Bakit mayroong Israel? Saan yan galing? Now, bawat tribe ay kumuha ang mga Jewish ng 6 na mga Hebrew scholars. Kaya 12 times 6 equals 72. That is why tinatawag yung Proto-Canon at Deuterocanon tinatawag na Septuagint version. At ito ay matapos more or less 200 BC before Christ. Now, ako masahin mo kapatid na si Jacob o Jacob, ang pangalan niya, ang dahilan bakit mayroong bansang Israel. Ating masahin mo kapatid, ang Genesis 32, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan sa pangalang Israel. Kaya mayroong bansang Israel. Genesis 32:28. Isipkat natin sa 28. Ang tao mingon, dili na ako ang ngalan mo. Nakiglayog ka sa Diyos o sa mga tao. O binaog ka. Ibig sabihin, nanaig si Jacob sa
pagsubok, no? Mo sa Israel na ang imo ngalan. Diyan ang galing ang 12 tribes of Israel. So, tinatawag ang Proto-Canon at sa Deuterocanon na Septuagint version kasi 72 Hebrew scholars ang nagsulat. Now, ito'y intact na. Ito'y intact na. Hindi pa isinilang si Ben Joseph Akiba na naging leader sa mga Hudyo noong 1980 or nakilalang Rabbi Akiba, no? Teacher, Rabbi, meaning teacher. So noong 1980, tinanggal, imagine at tinanggal. Ibig sabihin, intact na ang 46 books. Tinanggal ni Ben Joseph Akiba ang Deuterocanon batay sa kanyang 4 na criteria. At ano naman ang 4 na criteria ni Rabbi Akiba na kanyang batayan upang matanggal niya ang 7 books. Remember ha? Tinanggal ni Rabbi Akiba ang 7 books. Ibig sabihin, 46 naging 39. Bakit tinanggal? Ito ang una. According to him. So, sa English, no? Na ang banal na kasulatan o mga aklat sa banal na kasulatan sa Old Testament na kanyang tanggapin ay yung sinasabi, it must be harmony with the Pentateuch. Ibig sabihin, kailangan ang mga aklat na kanilang tanggapin ay sang-ayon sa first 5 books Pentateuch, meaning ang first 5 books, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, at saka Deuteronomy. Yan ang kanyang batayan. Kasi para sa kanya, ay hindi man yan sang-ayon sa mga sa first 5 books. Ayon sa kanya. Ito pa, si Rabbi Akiba ay hindi naniniwala ni Lord Jesus. Yan mga kapatid. Ang mga Protestante, doon ni Rabbi Akiba na hindi man siya naniniwala ni Lord Jesus. Ito, patuloy tayo. Ang ikalawa, it must be written within the Palestine na ang mga aklat na kanilang kilalanin na salita ng Diyos ay kailangan na isulat doon sa Palestine, yung Kanaan, yung Tagsaan. At hindi pumasa para sa kanyang batayan ang Deuterocanon kasi doon ito na isulat sa ibang bansa tulad ng Greece. Kaya hindi pumasa para sa kanya. Ito ba? It must be written in Hebrew. I'm sorry. It must be written during the time of Israel. Ano ba ang time ni Israel na isang pangulong pa rin sa mga Hudyo? 400 BC. At dahil ang Deuterocanon ay naisulat 300 up to 100 BC, kasi sa BC mga kapatid, ang taon, ang pagbilang ng mga taon ay galing sa itaas papunta sa ibaba. From the top down to the bottom. Hindi tulad na yun, from 1 to 2026. Yan. So hindi pumasa. At ito pa, ang ika-4, it must be written within the Palestine. It must be harmony with the Pentateuch. It must be written within the Palestine. It must be written in Hebrew language. So, pero natalakay ko ng una, no? It must be written in Hebrew language. Ay, kaya tumilikan mga Israel. Hindi po basta kasi naisulat, it must be written within the Palestine at ang Deuterocanon ay naisulat sa ibang bansa. Ang ikatlo, it must be written in Hebrew language. Ay, yung ika-4 na yan. It must be written during the time of Ezra 400. Hindi pumasa according sa kanyang batayan ang Deuterocanon kasi ito'y naisulat sa more or less 300 BC up to 100 BC. Dapat, it must be written in Hebrew language. Ang Deuterocanon ay Grego ang ginagamit, kaya para
Joseph Akiba, hindi papasa. Kaya tinanggal niya. Remember always the word, tinanggal. Ibig sabihin, intact na ang 46 at kinuhaan ng ito. Yan. So, ang 46 box naging 39 box. At ito ang tinatawag na Tanakh sa Hebrew at sa Jewish religion. Tanakh. Acronym ang Tanakh, no? Acronym ang Tanakh. Torah, Ketubim, at saka Nibim. Yan ang Tanakh. Torah, Nibim, at saka Ketubim. Abbreviation yan, nilagyan lang ng bawel na dalawang A. Ang abbreviation yan ay TNT. Torah, Nibim, meaning mga propeta, Ketubim, meaning mga writings. Yan. Now, so, tinanggal, no? Tinanggal. Okay. Dapat yung nalimutan, no? Tinanggal niya ang 7 box at tinatawag itong Tanakh at diniklara na ang Tanakh ay ang Holy Scripture of the Diyos. Now, hanggang ngayon, ang Tanakh ay nanatiling 39 box. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Yan o kapatid. At dahil ang Catholic Church, ang Christian, ay kinilala nila ang Old Testament, yung intact, ang 46 box, ang kinuha sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus, na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. At dahil ang Iglesia Katoliko ay Christian, kaya tinanggap din niya ang 27 box na sinulat sa naging unang Christian, na walang iba kundi ang mga apostoles at sa kanilang ang kanilang mga disciples. Dahilan 46 box minus 46 box plus 27 box equals 73 box. Yan mga kapatid. So ang mga protestante ay doon nagbatay ni Ben Joseph Akiba na hindi Christian. At kailan tinanggal sa mga protestante ang 7 box? Noong 1827, Council of Amiens. I'm sorry, hindi Amiens. Council sa USA of all Protestants. 1827. Ang King James Version na siyang original na Protestant version ay 73 books. At ito ay naging 66 books noong 1827. So, saan ang mga Protestante? Ang original na King James na ginagamit nila ay 73 books. Kasi ang King James version ay galing sa Latin Vulgate. At nakakuha sila sa Latin Vulgate kasi si Martin Luther ay isang Paris Katoliko, kaya mayroon siyang kopya sa Latin Vulgate. At nang siya'y umalis, yan ang ginagamit niya upang isalin at kinuha sa Church of England sa pamagitan ni King Henry VIII na ama ni King James. Ang tuwing namatay si King Henry, pumalit ang kanyang anak na si King James, at si King James ay nagsabi, mag-translate tayo ng English sa Biblia, sa Latin Vulgate. At dahil ang Latin Vulgate ay 73 books, kaya 73 books ang original King James version. At noon lang 1827, naging 66 books. So yan bro, no? So ang mga sekta, in short, kung walang simbang Katoliko, walang Biblia. In other words, iswater lang sila. Muna bro, no? So, ito ba, no? Kasi marami ng tanong, no? Okay, Francisco, okay. Kasagalan. Okay, ito. Bro, saan patuhan? Okay, saan naman ni Cristo? Pag-ingon na inspirado, kinilang mga ibuhat. Kaya, hindi. Sige. Sabi ko, doon sa mga pagkaano na ito mula sa mga. So, ang siya Katoliko, ang Christian religion, kinuha niya ang 46 books, ang isinulat sa mga unang naging Christian, na 27 books, i-impact niya po, that is why 73 books, no, bro, no?
Ako kapatid ng mga protestante, wala silang pinta. Ano alam nila sa Biblia? Ang may alam sa Biblia ay ang tunay na Christian religion. Walang iba kundi ang itinayo ng Panginoong Hesus na nakilala bilang Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika ay ang itinayo ng Panginoong Hesus hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil ito ang ipinamumunuan ni San Pedro, ang unang Pangulo, at si Pope Leo XIV ang ika-267 po. Yan, mga brothers, no? Ito ba? J.M. Rosales, unsa man ang katunan nato Henry Piamonte Tone. Kung ikaw, J.M. Rosales, dili ka katoliko, ang kakatod yun ka ay sa protestante. Puro na sa'yo kung hindi panulo sa mga kwan. Kung ka sa tinoon ng simbahan, na yun ang makatunan. Lagaw sa kanang, makuha mo ang kaluwasan. Kaya maluwas na ng tao kung siya magpasakop sa dito ko ni Lord Jesus. Si Lord Jesus ang tagapagligtas. Ngunit hindi tayo iligtas sa ating Panginoon kung hindi tayo magpamimbro sa kanyang iglesia. Kaya upang maligtas, balik sa simbahan tinayo ng Panginoon Jesus. Unsa man ang katrake. So, muna bro, no? Dino sa paminaw niya sa live demand si J. Gonzales, si Kuane, no? Bato ni si Bro Rosales sa Civil Diabetes, Alimot ng ito yung ano ay account name. So, ang mga Civil Diabetes, ipakita nito sa Civil sa Negros Occidental, si Bro Milson Soso na ang libro nila na giingon na bumalik ang Ginoo sa itong isang adlaw, itong Biyernes. Sabi na, wala tayo nakabalo kano sa bumalik ang Ginoo. Tumasaw na? Mismo ang si Lord Jesus bilang tao, hindi niya sinabi na alam niya na kailan siya bumalik. Ang Diyos Ama lang ang may alam. So, ating ko sa'yo, no, na lagi yung mga Adventist, no? Kasi sikta, no? Basta sikta, hindi na siya. Hindi na katulong gusto. San Mateo 24:36, no? Nga ang mga dali lang sa iyo. Ang si Lord Jesus, being human, hindi niya alam kailan siya bumalik. Pero being God, alam niya, simple. At dahil ang Panginoon Diyos ay nagpakumbaba, kaya sinabi niya na hindi niya alam. Ito sa 36. Apan mo na itaw nga nasayod kanos ang maabot katong adlaw o takna bisan gani ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak o dili ang amahan lamang. Kung tingnan natin ang whole context, ang context of chapter ang sinabi rito ay yung pababalik ng ating Panginoong Diyos na walang nakaalam. Pero ang iba, tulad ng Diabetes, alam nila, Mayo 15. Pero wala na dito Mayo 15. Palusot na po sila, mayroon sila spiritually returned. Tulad ng saksi ni Juba, na bumalik spiritually, walang nakakita. Kami lang ang may alam.